Hello, Mare. Welcome to my channel. Mare, alam mo ba? Coco Martin, hindi makapaniwala sa biglaang pamamaalam kay Jacqueline. Tara, let's spill the tea. Sinabi ni Coco Martin na may nararamdaman siyang kakaibang pakiramdam tungkol sa pagpanaw ng kanilang katrabaho at kaibigan na si Jacqueline Nose. Nangyari ang pagkamatay ni Jacqueline, 60, dahil sa heart attack noong March 2, 2024. Nagkasama sina Coco at Jacqueline sa ABS-CBN primetime series na FPJs, Ang Batang Quiapo. Mahalagang karakter si Jacqueline sa teleserye bilang Brigadier General Dolores Espeñas, ang jail warden. Aminado si Coco na hindi nila alam kung paano nila iaayos ang kwento dahil sa bigla ang pagpanaw ni Jacqueline. Ngunit sa kabila ng kanilang trabaho at pagiging magkaibigan, tinuring ni Coco si Jacqueline bilang isang ina dahil sa kanyang pagiging mapagmahal. Sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta, Quezon City noong March 5, 2024, si Coco ang nagsalita at nagbigay ng eulogy para kay Jacqueline sa ngalan ng Batang Quiapo. Kwento ni Coco, ilang araw bago pumanaw si Jacqueline, may napansin siyang kakaiba sa aktres. Ang huling pagkikita nila ay noong February 28, 2024. Miyerkules sa taping ng Batang Quiapo. Simula ni Coco, noong last taping namin doon sa barracks, actually meron kaming napapansin sa kanya na hindi namin inaasahan. Sa kwento ni Coco, sinabi niya na sa eksena, si Bubbles na ginampanan ni Ivana Alawi ay maglalakad na palayo, ngunit hindi dapat malungkot ng eksena ni Jacqueline. Dagdag ni Coco, tungkol kay Jacqueline, nagulat sa kanya yung direktor namin. Bakit naiiyak si Mami Jane sa eksena na hindi naman dapat? Parang out of character yung binibigay niya. Nagpaulit raw sila na eksena kay Jacqueline, ngunit hindi naman nila maunawaan kung bakit nagpakita ng emosyon ang multi-awarded na aktres. Sinabi rin ni Coco na kinuna na nila ang eksena ng paglaya ang karakter niya sa serye. Sa halip na galit, mas emosyonal daw ang naging reaksyon ni Jacqueline. Nung nagpapaalam na ako, nalalaya ako, iba rin yung atake na ibinibigay niya sa akin, na dapat ang atake niya sa akin, tinitreat niya ako na subukan kong magtraidor, mapapahamak ang mga kaibigan ko. Kinausap daw ni Coco si Jacqueline sa labas ng tent ito at tinanong kung may bumabagabang pa dito. Sagot daw ni Jacqueline, kasi nalulungkot ako dahil unti-unti nang nawawala yung characters, unti-unti nang nag-aalisan kumbaga yung grupo. Wala na kasi ang karakter ni Bandolf at mga kasamahan nito sa serye at aalis na rin sa kulungan ang karakter ni Ivana at susunod na rin si Tanggol na ginagampanan ni Coco. Paliwanag ni Coco, nalulungkot siya kasi na-attach na siya doon sa buong grupo doon sa kulungan. Napamahan na nga sa kanya pati yung mga nakakulong. Nagustuhan niya rin yung mga ambience doon. And then nung ako naman yung nagka-eksena, kami ganoon. Matapos mag-taping, nagpaalam na raw sila sa isa't isa. Sabi ni Coco, pack up na ako, pauwi na ako, Tita Jane. Bye-bye, love you. Sagot daw ni Jacqueline, love you na. Ayon pa sa actor-director na si Coco Martin, kasi laging ganon. Kasi sobrang lambing niya sa amin. Sobrang, ang hirap ipaliwanag, pero sobra. Parang anak niya kami talaga. Doon sa set, mga directors niya. Noong Sabado, March 2, ay tumuloy raw ang grupo ni Coco sa Baguio para sa isang event. Ipinahayag ni Coco na si Jacqueline ang laging nababanggit niya sa kanyang mga kasamahan. Nung nasa Baguio kami, pagdating ko, nagpunta ako agad sa kwarto ni Cherry Pie. Pagpunta ko dun sa kwarto ni Ate Pie, kwentuhan kami, sabi ko, Ate Pie, alam mo, pinagkwekwentuhan ka namin ni Mami Jane, sabi ko. Ibinahagi ni Coco kay Cherry Pie kung paano sinabihan ng aktor si Jacqueline na naaalala niya rito ang yumaong veterang actress na si Charito Solis. Sabi ko sa kanyang ganon kay Mami Jane, sabi ko, Mami Jane, alam mo, sabi kong ganon, alam mo, pagka-eksena kita kahit hindi ko nakatrabaho si Charito Solis, para nakatrabaho ko na siya. Tapos para siyang natutuwa, para siyang kinikilig na ano. Tapos sa kwento na siya, alam mo si Tita Chato, tapos nung nawala siya, ganyan. Ibinahagi rin sa kanya ni Jacqueline ang pagkakaibigan niya noon kay Fernando Po Jr. Sabi raw ni Jacqueline sa kanya, alam mo ba dati si FPJ nagkakainuman namin, tanong mo pa kay Pai. Sabi niyang ganon. Ibinahagi raw ni Coco ang kwentong iyon ni Jacqueline kay Cherry nung umakyat sila ng Baguio noong March 2. Sabado nag-motorcade daw para sa event si Coco at nag-perform doon. Tugtong ni Coco, tapos ng show namin nag-inuman kami. Pinagkwentuhan ulit namin si Mami Jane. Pinagkukwentuhan namin siya, hindi ko alam ba't lagi ko siya kinukwento. Hindi ko alam ba't lumalabas sa dila na nakukwento ko si Mami Jane.
Nang matapos sila ng madaling araw, agad silang umuwi sa Maynila. Sa gabing sumunod, Linggo, March 3, may tumawag kay Coco para ipaalam na pumanaw na si Jacqueline. Tapos after that, tumawag agad ako kay Ate Pai. Sinabi ko yung balita. Dali-dali kami nagpunta agad kami ng bahay ni Mami Jane para alamin ang sitwasyon. Yun na yung mangyari. Sabi ko na lang sa sarili ko, nung gabi pala na naiisip ko siya nung hapon pa lang, ramdam ko na nagpaparamdam siya sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit ko siya laging kinukwento, kung bakit ko siya laging nababanggit. Yun pala, may nangyari na pala sa kanya. Sabi pa ni Coco, ang hirap lang tanggapin kasi ngayon parang nakakashock. Ang hirap iproseso, hindi mo pa maintindihan kung totoo pa nga kasi Wednesday lang kami huling magkasama. Dahil sa kanilang madalas na pag-uusap, ibinahagi ni Coco na napansin niya kung gaano kamahal ni Jacqueline ang kanyang mga anak kahit na may mga pagkakataong hindi sila nagkakaintindihan. Pinasalamatan ni Coco si Jacqueline sa pagtrato sa kanya na para pang tunay na anak. Isang bagay na hindi niya naramdaman mula sa kanyang sariling ina. Pahayag ni Coco, kaya sa aming mga batang mga artista, sa mga artista na itunuturing niyang no parang mga anak niya, nagpapasalamat kami. Dagdag pa ni Coco, kasi naramdaman namin yung pagmamahal niya sa amin, pagmamahal niya para sa industriya, pagmamahal niya sa lahat ng mga directors, staff. Wala akong ibang sasabihin kundi maraming salamat dahil tinuring niya akong isa sa mga minamahal niyang tao. Yun lang, Mare. Thank you so much for watching, Mare. Subscribe for more.